So ngayon, pag-aralan natin ang addition or subtraction of integers. So para maintindihan natin yan, una, dapat alam natin ano ba ang ibig sabihin ng integer. So pagka sinabi nating integers, ito yung positive or negative whole numbers. Ibig sabihin, bawal ang fraction, bawal din ang decimal. So dapat whole numbers lang siya. Ano? Whole numbers. Positive or negative. Yan na yung mga integers. So, try natin. Halimbawa, dito sa number 1, negative 1 minus 1. So, kalimitan ng mga sasagot natin dito is 0. Kasi nga, minus yung basa natin. Pero maaari natin gamitin yung bayad utang. Ito yung mga kalimitan kong itinuturo sa mga estudyante. Kasi nga, para hindi sila nahihirapan sa pag-intindi ng addition or subtraction of integers. Pag nakakita ka ng negative or minus, ang basa natin is utang. Try natin. So, halimbawa, may utang kang piso, then may utang ka ulit na piso, or may utang kang 1, ibig sabihin, meron kang utang na 2 pesos. O, ganun lang yun. Ano? Then, try natin sa number 2. May utang kang 2, may pambayad kang 3. Pag nakakita ka ng positive, that is pambayad or yun yung pera mo. And the rule is, pag may utang ka, bayaran mo. So, halimbawa, may utang kang 2, may pambayad kang 3, ibig sabihin, meron ka pang sukling piso. Ayan. So, ganun yan. And then, dito sa number 3, may utang kang 5, may pambayad kang piso, ibig sabihin, may utang ka pang 4. May utang ka pang 4. Or may negative 4 ang sagot natin. So, paano naman kung nagkaroon siya ng magkasunodang sign? So, isang positive at isang negative. Ang gagawin natin dito, isusolve mo muna siya, imumultiply mo na muna yung sign, saka ka magsasagot. So, dito, meron kang negative 8, kopya lang natin to. And then, yun nandito, na positive at negative, ita-times lang natin siya. Positive times negative is negative. Then, saka mo na siya pwedeng isolve. So, meron kang utang na 8 pesos, then may utang ka ulit na 4, meaning meron kang utang na 12. So, ganun lang nag-work ang integers. Try ulit natin, iba naman, number 5. Sabihin natin ito na 10 minus negative 15, kunwari. So, dahil merong nagkadikit na dalawang sign, magkasunod na dalawang sign, ang gawin muna natin is i-multiply natin yung dalawa saka tayo magsasolve. So, that would be 10, tapos ito, negative times negative, that would be positive. 15. So, pwede na natin siyang isolve. 10 plus 15, that is 25. Try natin, last example, number 6. Sabihin natin na negative 35 minus negative 19, kunwari. So, dahil may nagkasunod ulit, edi i-simplify mo na muna siya. So, copy mo si negative 35. And then, negative times negative, that would be positive. So, sabi dito, may utang ka, negative, may utang kang 35, may pambayad ka na 19. So, yung positive, yun yung pambayad mo. Kung may pambayad ka na 19, dun sa utang mo na 35, ibig sabihin, may utang ka pa na, ilan ba to? 16. May utang ka pang 16. So, ganun lang yun. Now, you try. Tingnan natin kung nakuha ninyo yung lesson natin ngayon. Pakilagay na lang dyan sa comment section kung ano ang sagot ninyo. Ano? You try this one. Yan yung isa. And then number 2. And then number 3. Yan. So, yun lang. Sana nakatulong.